Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, ganoon sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka, itinagdarama, sinasamba ka ngayon sa dakilang kalwalhatian. Sa ilalangin, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na meron ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sa libutan. Sasabihin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalululong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, pagkakang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa kalahati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Sa pamumukaw ng Espiritu Santo, dumami ang bilang at samahan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Pinili ang 7 diakono upang samahan ang mga apostol sa kanilang gawain. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwi dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan
ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kaniyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang mga Kristiyano ang mga batong buhay na bumubuo sa banal na templo ng Diyos. Ito'y isang pagpapala at isang pananagutan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia, Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At tayo po ay nasa ikalimang linggo ng pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay. At 2 linggo na lang at atin pong ipagdiriwang ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Okay po? Okay, kaya yung mindset natin, Pasko ng pagkabuhay, patungo sa pagdiriwang ng pag-akyat ni Jesus sa langit, yung ascension. May 2 linggo. Kaya sa loob pa ng 2 linggong ito, lahat ng maririnig natin ay patungkol sa mga habilin o mga iiwang mga huling mensahe ni Jesus sa kanyang mga alagad habang nandito pa siya. Kasi pag umakyat na sa langit, panahon na, oras na para sa mga alagad na gagawin naman nila ang kanilang mga misyon. Malinaw po? Okay. Kung kayo po ba ay aalis sa mga nasa online,
nung kayo po ay mag-abroad, may mga naiwan kayo. O sa iba, kapag na-assign sa ibang lugar, sa malayo, ano ba yung mga ibinibili ninyo sa inyong mga anak? Sa inyong pamilya? O kahit sa mga kaibigan, ano yung mga ibinibili ninyo sa kanila? Naalala nyo pa ba? Nung maliliit pa kayo, kapag feeling nyo, iiwan na kayo ng inyong magulang, ang OA nyo, magtatrabaho lang naman yan. Di ba, no? Hahabol-habol ka pa, no? Tatakbo-takbo ka pa, nung dating meron pang trend dito, no? O kaya sa bus, umiiyak ka pa kasi pakiramdam mo, hindi ka nababalikan. Pero hindi naman totoo. Kasi kinagabihan, umuuwi din. Pero ang tanong, naging mabuti ka ba habang wala ako? Okay? Okay na. Sige po. Kaya ngayon, sa pagdiriwang natin at sa narinig natin pahayag na ebanghelyo mula kay San Juan, ang sabi ni Jesus, pupunta siya sa tahanan ng kanyang ama. Nandito pa siya, pero aalis siya. No? Aalis siya. At doon, sabi nga po, ikinuwento niya na sa tahanan ng aking ama, maraming silid. At doon din, pupunta siya para ihanda ang silid para sa atin. So ngayon, kung sa sitwasyon mo sa buhay, kung ano man yan, no? At pakiramdam mo, iniwan ka ng Diyos. Pakiramdam mo, hindi ka pinakikinggan ng Diyos. Ang sagot, inaayos ni Jesus ang silid para sa atin. Inihahanda niya. Pero sabi din dito, kapag handa na ang silid, babalikan kita, kukunin kita. Ang tanong, gusto mo bang kunin ka na ni Lord? Tanungin niyo yung katabi ninyo, gusto mo na ba? Hindi pa. Sabi, hindi pa. Lord, wag muna, no? Pero, walang makapipigil. Kapag handa na ang silid, sabi niya, babalik ako, kukunin kita. O, so kung ayaw mo pa palang kunin, ba't ganyan ang mukha mo? Ayaw mo pa pala. Pero parang ang mukha mo, parang ayaw mo naman na mabuhay. O ba't di mo pa sabihin, Lord, sana maayos na yung kwarto ko doon sa langit, no? Para kunin mo na ako, Lord. Tandaan din natin, walang sino man sa atin ang mayroong kakayahan o yung abilidad na makapunta mag-isa doon sa langit. Tanging sa tulong, tanging kay Kristo lang tayo makakapunta doon. Kaya maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Huwag kang magmadali. Huwag ka namang, ma-excite ka, pero huwag kang magmadali. At lalo tigit, huwag mong pangunahan. Habang abala ang Diyos doon, habang abala sa Jesus sa pag-aayos sa silid para sa atin, ang bilin niya, una, huwag kang mabalisa. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mabalisa. Ano ba yung pabalisa? No? Balisa. Ano ba nangyayari sa taong balisa? Isip ka ng isip, problema ka ng problema, hindi naman dapat pinoproblema, pero problema ka ng problema. Ano ang ibang term natin yan sa panahon ngayon? Pag nababalisa ka ng nababalisa, madedepress ka. Tapos sasabihin mo na naman, depression. Sinabi na nga, huwag kang mabalisa.
Ano bang kinakabalisa mo? Itsura mo. Tanggapin mo na kasi ganyan talaga itsura mo, no? Tanggapin mo na pango eh. Pango talaga. Flat talaga eh. Problema mo pa, magkano ang papatangos ng ilong? Problema mo yung waistline mo. Ayaw mo naman mag-exercise. Problema ka ng problema. O tuloy-tuloy, ang dami nating sakit sa katawan kasi nga ang daming toxic na iniisip. Sabi nga ni Jesus, relax ka lang, huwag kang mabalisa, manalig ka lang. Manalig ka lang. Sabi na, classic man, pero lahat ng problema may solusyon. Kung walang solusyon, huwag mong problemahin. Kung wala kang nakikitang solusyon, hindi yan problema. Pero yung problema, tinuturuan tayo paano mag-isip, paano mas maging mature sa ating mga pagkilos sa bawat sitwasyon. Hindi lang yan basta problema na ibinigay para maging pahirap, kundi ibinigay yan para paano tayo mas matutong tumawag sa tamang paraan. Sabihin niyo nga ulit, huwag kang mabalisa. Sabi ng karamihan sa inyo kanina, no? Gusto mo na bang kunin ni Lord? Sabi, wag muna. Ayaw pa. Yun talaga, yun, naku, wag po. Yung bang may takot na, wag po. Bakit? Dahil ba alam natin? Kasi sabi ni Kristo, no? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, dahil ba dito? Kasi kapag ang isang taong balisa, yung masyadong namomblema, no, yung inaalala niya yung bukas, kaya hindi siya namumuhay sa ngayon. Hindi niya nai-enjoy kung anong mayroon ngayon. Kasi inaalala niya bukas. Gusto mo ma-sure na maganda yung kinabukasan mo. Kinabukasan pa. Hindi mo nga alam kung aabot ka pa bukas. Kaya marami sa atin nabubuhay sa ibang pamamaraan. And sabi ni Jesus, kung gusto mo, no, hintayin mo lang, darating ako, pero i-check sa atin, paano tayo nabuhay? Ano ang daan na tinatahak natin? Tayo ba'y namumuhay sa katotohanan ayon sa katotohanang itinuturo ni Jesus? At yung buhay ba natin fit sa pagiging Kristiyano? Pagiging Katoliko na sinabi? Kaya dito titingnan natin, bakit ayaw mo at bakit kinatatakutan mo na bumalik na si Jesus para kunin tayo? Diba? I am the way. Yung daan na tinatahak natin, iba sa tinatahak o tinahak ni Jesus. Bakit ayaw mo? Kasi alam mong mabigat pa at masyadong maraming daladala dyan sa loob mo. Na sinabi naman ni Jesus, yung pagpapatawad, ganito ang pagpapatawad. Ano bang sabi sa pagpapatawad? Kung makailang beses siyang magkasala, ilang beses patatawarin. Nakakailan na ba? Na hanggang ngayon hindi mo pa mapatawad. Ang daan ni Jesus, pagpapatawad. Pero ang daan na tinatahak natin, paghihiganti. Pag dumating si Jesus, na iba yung daan natin, hindi tayo makikita. O pag hindi tayo nakita, hindi natin nakita si Jesus, paano tayo pupunta doon sa silid na inihanda sa atin? Sayang naman. Minsan kapag pumupunta kayo sa mga lamay, no, sa mga lamay, no, dahan-dahan din naman sa pagsasabi na, Mare, pare, okay na yan. Nasa tahimik na lugar na siya. Sigurado ka? Sigurado ka ba? Kasi sa impyerno, hindi tahimik doon. Walang katapusang sigawan.
walang katapusang aray. Doon sa langit yung tahimik na lugar. Doon sa silid na inihanda sa iyo. Perfect color, perfect decoration. Kaya hinay-hinay din. Hindi tayo nakakasigurado. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, sana kunin na ako ni Lord. Ayaw. Sabihin nyo na lang, sana kunin ka na ni Lord. Ayaw mo din. Sino? Kaya kung alam natin yung daan, yung katotohanan at ang buhay na tinuturo ni Jesus ay sinagsusumikapan natin, talagang, kumbaga, kampante tayo. Anumang oras na bumalik si Jesus, ngingiti tayo na sasalubungin siya. Yun naman kung gusto nyo. Kung ayaw mo, bibigay na lang sa iba yung silid na para sa iyo. So pag-isipan mo mabuti. Kaya habang may panahon pa, huwag nating ubusin ang oras natin sa mga bagay na hindi makakatulong para makarating tayo sa langit. Kung may sakit ka, tanggapin mo na. Kesa problemahin mo yung sakit mo. Sayang Pero magsumikap tayo. Kasi yun naman, hindi naman sinabi ni Jesus na magmukmuk ka na lang dyan. Ang sinabi lang, huwag kang mabalisa at mabuhay ka ayon sa daan, katotohanan at ang buhay na itinuturo at ipinakita ko sa inyo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, Diyos na ang bahala sa iyo. Diba? Ba't may problema yung katabi ninyo? Hindi na. Mabubuhay yan kahit wala ka. Dahil hindi ka naman ang Diyos. Hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang magliligtas dyan. Pero pag sumikapan ninyo, habang nandito pa, pagtutulungan natin na maging maayos tayo, maging mabuti tayo. Kaya bawasan na natin. Bawasan natin ang masyadong maging balisa dahil dyan tayo napapalayo at dyan tayo nawawalan ng pag-asa. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bawat bansa,
Tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagugulumihanan, nakararamdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating namayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasamang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ni Misa at masasalamat, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Alleluia. Si Kristo'y nabuhay, Alleluia. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, Alleluia, Alleluia. Si Kristo'y namatay, Alleluia. Si Kristo'y nabuhay, Alleluia. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, Alleluia, Alleluia. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Kristo, Amen.
Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.